Para magbigay ng reaksyon tungkol sa pagsasampa ng kasong plunder ng Ombudsman kay Representative Gloria Arroyo, mga kapanayam natin sa linya ng telepono, si Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni Representative Macapagal Arroyo. Magandang umaga, Attorney Topacio. Yes, magandang umaga, Sir Howie, Ma'am Cara, at sa milyon-milyon nyo pong tagapakanood at nakikinig. Yeah, Howie na lang po. Unang-una po, gusto ko lang kamustahin yung kalagayan ng inyong kliyente, si dating Pangulong Gloria Arroyo. Kumusta na po yung kanyang medical condition? Well, before that po, I'd like to greet the Kapuso Network for yung Luna Blanca Book 2. It's a very nice series. Congratulations to all concerned. Salamat with po. respect to the former president, she's okay naman po. She's ang pananaw niya rito ay isa na naman sa mga inaasahan na naming mga tuloy-tuloy na pagsasampa ng mga kaso upang gipitin po ang mga Arroyo na kasama na nga po ang dating Pangulo. Yan, nagbigay na po ba siya ng reaction tungkol dito sa pagsampa ng plunder case? Ito yung unang plunder case, no? Yung mga nakaraang case, yung mga nakasampa na ay mas kaugnay pa sa graft at saka yung electoral sabotage. Ay, opo. Well, I can only speak for the former first gentleman when I say na ikinalulungkot po namin itong pangyayari. Ngunit this was not totally unexpected sapagkat alam niyo naman po itong kasong ito ay nilakad po nitong Bayan Muna Party List. At sila po ang nangulit sa ombudsman na naging sunod-sunuran po sa kagustuhan nila na isampa na nga pong kasong ito sapagkat natatakot po yung iba na dahil sa kahinaan ng electoral sabotage case ay makapagpiansa po ang dating Pangulo at ito nga po ang gagamitin nila upang hindi na po makalaya na magkaroon ng pansamantalang kalayaan ng dating Pangulo. Kasi yung akusasyon ay may malversation daw ng funds sa confidential at intelligence funds sa ilalim ni Pangulong Arroyo around the time na mag-eleksyon na. Ay alam niyo po, ayoko po sanang i-discuss yung merito nitong kaso sapagkat alam niyo po ay sub judice po ito at baka may mga hakbangin pa pong gawing legal hindi lamang po sa Sandigang Bayan kundi sa ombudsman sapagkat ang masasabi ko lang po ay very suspect po nakakahinala po ang timing nitong kasong ito sapagkat alam niyo po ito ay it comes in the wake doon na sa nakikita na po ng taong bayan ng kahinaan nitong electoral sabotage case at ito pang parating na SONA ng kasalukuyang administrasyon ay palagi ko po wala na lang masabi sa SONA ang ating Pangulo kaya kailangan gumawa sila ng isang topic na masasabi nila para may mabanggit naman sila sa SONA. Okay, ano po ang susunod na hakbang ng inyong kampo? Well, ang malungkot nga po rito, katulad ng sabi ko, hindi pa nga po kami nakakakuha ng kopya nitong demanda sa amin at sa media lang po namin nalalaman kapag mayroong ganitong demanda. Hindi naman lang kami bigyan ng kortesiya o paggalang lamang nabigyan ng due process. At ipakita naman yung demanda sa amin sapagkat alam niyo po, sa ilalim po ng rules of procedure ng ombudsman, bago po dapat ito ipanik sa Sandigang Bayan, may dapat bigyan ng pagkakataon na magsampa ng motion for reconsideration. Ngunit shortcut po nila ito, hindi malamang kadahilanan, siguro para talagang magipit na po kami, hindi na po nila pinadadaan sa hakbangin na yun at dinediretso na po nila sa Sandigang Bayan. So wala hong komunikasyon ng Office of the Ombudsman sa inyo tungkol dito sa kasong to? Ay, wala po. Bigla-bigla lang po. Bigla na lang bumulaga sa amin. At maigi na lang po, may mga kaibigan po tayo sa media na tumatawag po sa atin at nagtatanong. At doon pagkakataon na lang po namin nalalaman na may gano'n. Lahat po ng kaso, laban po sa mga Arroyo, maging kay former first gentleman, maging kay former president. Sa media po namin unang nalalaman at saka na lang po kami matagal bago kami mabigyan ng kopya ng mga papeles tungkol po sa mga demanda. So attorney, gusto ko lang linawin yung mga kliyente nyo, hindi lang po si dating Pangulong Arroyo pero pati ang first gentleman? Ay opo, at ganun din po yung ginawa, yung mga graft cases po laban sa dating unang Ginoo. Ay ganun din po, nalalaman po namin una sa radyo, sa telebisyon, sa mga pahayagan pa nga po, bago namin nalalaman talagang meron. Kaya talagang bastusan na po yung ginagawa sa amin ito. Okay, maraming salamat, Attorney Ferdinand Topacio. Anytime po, mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan.